So, tingnan natin kung naka-live na ba ako. Naka-live na ba? Live video is starting daw, nakasulat sa may computer ko. So, habang hinihintay natin si Perry at si Mac dahil kumakain pa sila ng dinner. Ako katatapos ko lang, busog na busog. Grabe, kamusta naman kayo dyan? Kumain na ba kayo ng dinner? 8 p.m. na dito sa Japan at sa Philippines. Isang oras lang naman ang difference. So, 7 p.m. dyan sa may Philippines, diba? So, ngayon, para sa mga kumakain dyan, konbanwa, dahan-dahan na, huwag kayong mabubulunan na. Tapos, para naman sa mga kakain pa lang, bakit ngayon lang kayo kakain late na? Nag-OT ba kayo? Di ba? Tapos, ang gagawin natin ganito, gusto ko sanang magbabasa-basa tayo ng mga comment dito sa Facebook. Di ba? So, paano ba yan? Habang naghihintay tayo, basa-basa muna tayo ng mga comments dito sa may Facebook. Kasi lately meron akong may bago akong video na in-upload. Tapos ang dito, ito tingnan natin Yan. Tingnan natin. Ito yung mga comments sa akin. Teka, hindi pa pala ito. If we read, yan. So ito yan. Dito kasi, lately, ang daming problema sa Tokyo. Hindi lang sa Tokyo, actually sa Dotonbori, dyan sa Osaka, ganyan. Yung mga crowded na mga magugulong lugar. Actually, sobrang dami na ng basurang nangyayari dyan. Dahil nagkalat na basura. So, ang ginagawa ng government ngayon ng Tokyo is plano silang, last month pa yata, last year pa nila na pag-isipan yun na lagyan ng tag dito, penalty kapag kami nakitang nagtapon. Tas mula kahapon, June 1, 2026, sila nag-start mag-implement ng penalty sa mga makikita nila caught red-handed na magtapon ng basura. Sana hindi lang caught red-handed, sana may mga camera, tas makikita yung muka, tas pagka matitrace kung saan nakatira, tas papadala na. Parang siya, no comprehension, ba yan? Di ba meron tayo yung mga violation na yung mga nagda-drive, di ba? Sana meron din ganun, Teka, rinig niya ba ako? Okay, pwede. Ito nga pala yung live ko. Check ko para Okay naman. So, di ba, ganun na nga nangyayari. Nag-implement na sila mula kahapon sa mga caught red-handed, yung caught in the act na nagtatapon ng basura. Kasi mula ng corona, dumami yung take-out. Kasi dito sa Japan wala silang basurahan sa mga kalsada. Yun ang isa sa mga pinaka-problema dito sa Japan. Kaya malinis din naman yung Japan kasi wala kang basurahan, so wala masyadong inuwi yung mga basura ng mga tao. So since inuwi yung basura, syempre, dun sa bahay yung basura, tapos sila nagtatapon sa mga basurahan, di ba? Kaso ang nangyari ng corona, dumami yung mga take-out. So imbis na kumain sa loob ng restaurant, take out. Yung problema, malayo sa bahay o kaya, yung parang ayaw na iuwi yung basura. Nangyayari, sinusupot na lang, tinatapon na lang kung saan. As in, talagang ang dugyot. Ewan ko, pati dito sa Japan, ang dugyot na. Teka, nasa na? Panoorin ulit natin yung reel na to. Refresh. May ipapakita lang ako sa inyo. Gusto ko na ipakita sa inyo. Yung talagang dugyot Hindi mo makakalain na Japan, di ba? Saan na yan? Itong part na to Yan tingnan mo, may mga plastic, may mga pet bottle, mga can. Tapos yung mga in-interview na, ewan ko. Teka. Yan kung saan lang, okay lang sana yung maintindihan mo yung naiwan, tinangay, nahulog, ganyan. Hindi ito tingnan mo. Napakadumi, di ba? Nakakadiri na, di ba? So, hindi mo maintindihan bakit ganyan. Kaya ngayon, nagpadala sila ng mga ganyan, Actually, parang mga volunteer yata sila. Ewan ko kung may sahod ba yung mga yan. Puro matatanda, di ba? May foreigner pa na isa kanina, di ba? Sila yung mga manghuhuli ng mga magtatapon ng basura. Di ba? Ang problema, 2,000 yen lang yung multa. Napakaliit, di ba? Pero kung sabihin natin 100 yung magtapon, may 200,000 sila sa bagay, Malaki rin. Kada araw, isipin mo 100 tao mahuli nila. Ang problema, kung may pambayad, paano kung walang pambayad? Yung mga may pambayad lang yung magbabayad. Yung mga walang pambayad, hindi ko pa sure Pero kung magkaroon man ng update, gagawa ulit ako ng video nito. Gusto kong malaman kung
ano mangyayari kung sakaling sabihin natin nahuli nga na nagtapon, siningil, walang pera. Ano na yan? Thank you na lang, babay na lang. Di ba dapat hindi ganon? So, yun lang naman. Teka, may check lang ako. Sorry yan. Tumama ako sa may camera. So, yan na nga. Si Perry naman, teka, nasa na ba yan? Tingnan natin, kamusta naman? Hindi nagre-reply mo yan. Try natin tawagan. Buhay na ba sila? Gising na ba sila? Tignan natin. Game na, okay. Si Perry, game na. So, tawagan muna natin si Perry. Si Mac, mamaya na siya kasi kumakain pa. So, wait, tawagan muna natin si Perry. Yo, konbanwa. Sa'yo ba yun? YouTube? Rinig mo ako? Senpai? Ano yun? Ano yun? May nakikita ka bang... Tumutunog. Ay, ito pa na. Teka, ano nangyari sa'yo, Perry? Ito na. May tawag nun? May music. Ay, naka-live ka na? Oh, naka-live na ako. Ikaw? Ay, sorry. Saglit lang ah. Ano ko muna to. Isa-set up natin tong camera. Nawala eh. Nasaan na yun? Saglit lang ah. Ba't nawala tong ko? Saglit lang. Si Mac nga pala, kumakain pa. Saglit lang daw. Ayan, okay na pala. Okay, so papakita natin si Perry. Yun, ang laki ni Perry. Palitin natin. Ano yung damit mo? Pati nga, ano yung nakasulat? Okayama. Wow. Ba't may ganyan ka? Saan galing yan? From Cars. Cars? Ano yun? Pulot. Pulot. Pulot? Aba, ayos ah. May ganyan pala, no? Oo. Pulot ko lang, te. Bakit may mga pulot ka nga pala? Kwento mo naman. Dati kasi sa trabaho namin, actually bawal kasi yun. Diba? Bawal naman yung senpai, diba? May mga nakikita lang kami na treasure sa sasakyan, di electronature. Kaya maganda pa naman siya, kaya kinukuha namin. Trabaho kasi dati. Tay, baklasan yun ng mga sasakyan. So ngayon, yung mga naiiwan ng mga okyakusan o yung mga may-ari dati nung sasakyan na yun, may mga naiiwang gamit sa loob. Minsan nga may pera pa eh. Oh, wow. Sarap naman ng trabaho na ganyan, ano? Kaso barya-barya na nga lang yung hindi pa nakakuha ng Pero at least di ba nakakabili din ng yung pangagahan, ganun. Oo. Parang others naman ako, no? Diyan din ako galing, di ba? Diyan ka pala galing, senpai. Oo naman. Kaya nga senpai tawag mo sa akin, di ba? Yun. So, yun lang naman. Oh. Ano yung pag-usapan natin, senpai, ngayon? Pag-uusapan natin, marami. Actually, iba-iba. Pag-usapan natin si Mac kasi wala pa siya eh. Oo nga eh. Mamaya pag pumasok siya, sana makapasok siya bigla. Sana, di ba? At dahil may mga nanonood na rin, si Paul Correo, kamusta Kuya Ken? Yo, kamusta? Kamustahin natin si Paul. Ikaw, kamusta ka na Paul? Kumain ka na ba? Nandito na si Perry kasama natin. Maganda yung channel nito. Kung mahilig ka sa mga magaganda, ito ang sundan mo na channel. Uy, hindi ako. Hindi ba? Wala, ano lang yan, senpai, mga picture lang. Picture. Yung yung senpai, yung may kuha, hindi naman kuha kasi kuha na rin, no? Kaya kasunod kasi. May hapon dito na na nag-street photography din. Long niya, ng camera na, 4 na 40 lapad. Oo. Actually, sa mga ganyan masasabi ko lang, wala sa camera yan. Nasaan yan? Nasa lakas ng loob, sa talento, at sa galing mag-edit. Gets mo? Ikaw nga tingnan mo Di ba? Ang dami na agad views Naka-restrict yan, senpai, kaya wala masyadong views. Bakit na-restrict?
Doon kasi may mga nagba-viral kasi na dumadaan lang sa Messenger eh. Ah. Pala mag-ingat kayo sa mga ano mag-ingat kayo sa Messenger kasi tine-check na rin yan ni Meta. Kasi di ba may AI na diyan? Mm. Pag na-detect yan, yung mga kahit na hindi nyo pinost sa mga Facebook nyo, pag na-detect yan sa Messenger nyo, wala din, madadami pati Facebook nyo. Yung Kala ko mga nga, wala na akong Facebook eh. oh. Na-retrieve ko lang ulit kasi nag-appeal ako. Umapila Kung ka. hindi ako, kung hindi ako nag-appeal, wala na yun. Oo. Grabe. Buti tinuruan ako ni Marimar ng Sorsogon. Shoutout, Ate Marimar ng Sorsogon, may 1.2 million siya nung umuwi ako followers. Ewan ko ngayon kung ilan ng followers niya. Grabe ah. Oh. 1.2 million ano? Mga 50 times, 60, 70 times ng sa atin ano? Oh. 3 years Grabe. niya lang daw yung 3 years siya nag content creator. Guard pa siya, lady guard pa siya noon. Tapos naghinto na siya sa pagiging lady guard gawa nung nag-full time na siya content creator. Maganda na rin kasi kinikita ng mga yung mga million followers na. Oo. Oo, nakapagpatayo na nga siya ng bahay ngayon eh. Pero di niya lang piniplex. Oo. Teka, si Makoy, tingnan natin yung follower ni Makoy ah. Kasi di ba sabi mo nga maganda yung kita ng mga ng mga Maganda talaga. mga million follower. Si sabing Makoy, nasa 85k pa lang. Pero hindi 85, nakita ko yung dashboard niya, nasa $350 na. Oo, teka, walang laglagan ng kita, hindi joke. Mga ganun Hindi. ano, pero ang laki, di ba? Ang laki. Oo. Akin, siyempre, pababa ng pababa. Naka 72 na yun eh. Ngayon, pa 69 na. Oo. Pa 69, nabawasan ako ng 2,000 kasi sa restriction. Ang gawin mo kasi ganito. Kung gagawa ka ng Facebook page o ng account, gawa ka ng iba. O kaya kung mag-share ka ng mga bawal i-share, alam mo na yon. Huwag kang gumamit ng Messenger, gumamit ka ng iba. Kaya nga, hindi ko na. Hindi ba? O teka, commercial muna. Send page ni Kuya Perry daw sabi. Sige, papakita natin yung page ni Perry Perry. Saglit lang, may naghahanap. Para ma-check Oy, natin. may press akong upload dyan, Germany, Patagabian, Germany. Si Perry nga pala, 70k na yung followers niya. Grabe, halimaw din, ano? Ako lang actually ako pinakamababang follower dito sa tatlong magkakausap ngayon eh. Share ko yung page mo ni Perry ngayon para makita niya. Wait lang, nasa Pero ba yan? hindi kasi ako mag-vlog na lang ako ni Senpai Ken. Na influensyahan lang. Nahawa, no? Cameraman lang ako niyan dati ni Senpai Ken ay cameraman. Tapos wala talaga kasi mahihayin ako sa camera eh. Oo. Yung ganda ng Japan, nag-start ako mag-video. Tapos yun na. Tapos nung umuwi ako, may mga nakakilala sa akin doon. Tapos mas sinipag ako. Grabe, no? Sinipag ako. Tapos yun, doon na nagsimula yun. Biglang sikat, ano? Tapos ito nga pala yung page ni Perry, Perry Perry Zac. Perry Zacarias nga ba yan? P. Zacarias 1. Yung niya, yung pinaka-page name niya. Perry Perry, hanapin mo lang, lalabas din yan. Di ba? Tapos, yung mga content niya, ayan, 70k na yung followers, ganyan. Mga content niya, ayan, puro chicks. Tapos yung mga comedy na ganyan, di ba? Pagtalo na. Ba't lang? Street photography lang. Kumbaga nag-approach ako ngayon ng mga stranger dito sa Japan kasi 'di ba magaganda yung Japonesa eh. Tsaka mas magaganda rin yung mga foreigner eh. Sa atin hindi masyado yung foreigner, 'di ba? Oo. Kakausapin natin tapos kung pwede natin sila picturean yun. Ewan ko di ba tinanong ni Mac kung ilang taon na tong babae? Tapos nagulat, ewan ko kung anong klaseng gulat yung gulat ni Mac nang sinabi niya na 20. Totoo bang 20 siya? 20 hindi namin kinonfirm kung totoong 20 pero sinabi niya kasi 20 siya. Pero kasi 'di ba kung titignan mo siya hindi naman siya 20 no kung sa atin no. Hindi kasi mature 'di ba? Oo. Mature tignan. Tsaka solo traveler, hindi ko pinost lahat yun. Solo lang siya, solo traveler lang siya. Oo. Tapos napuri yung Yokohama.
The best daw Yokohama. Oo naman, para sa akin the best talaga yung Yokohama. Iba-iba. Mas gusto ko yung Yokohama kaysa sa Kobe at saka Tokyo. Naghahanap siya ng stamp dyan that time. Yung stamp, yung stamp, di ba? Oo. Yun ang ganda Ang ganda ng kuha mo rin no? Sana tinasa mo pa yung aperture para medyo blurred yung likod. Hindi, ano na yun? Ano na yun? 2.8 na ba yan? Oo. Pag ganyan, sa bagay, naka-zoom Mm. Kailangan mo na ng prime lens niyan para talagang blurred yung likod. Yung idol ko talaga yung dadaan dyan, senpai. Ayun, Yun yung idol ko. Ang Yun yung galing, idol ko. Sino yan? Yun. Shoutout. Sino yan? Gabi ba yun? Gabi. Oh. Kobe ata. Kobe. Hindi ko alam. Nalilito ko kasi hindi ko siya tinatawag sa pangalan niya eh. Oh. May page ba siya? Sa TikTok. Kalimaw din sa TikTok yun. Sa TikTok pala. May jowa ng Haponesa nga lang siya. Oo. Ibig sabihin, hindi na single. Oh. Pero yun si Tita, yung German, ano yun, single yun. Single, pwede, no? Oo. Okay, so, wala pa ba si Makoy? Watching, teka, may nag-comment ulit. Si Bell Rose Abe Samis, Kuya, watching from Marikina, Philippines. Ako rin, taga Marikina rin ako. Diyan ako pinanganak. Kamusta? Ikaw, saan ka pala pinanganak, Perry? Sa Sorsogon na talaga ako. Sorsogon. Doon ka lumitaw. Doon ko lumitaw. Oo nga pala. Teka, na-intriga ako doon sa may Facebook mo eh. Kita mo yung kanina yung street photography. Teka, nasa na yan? Saglit na nga. Ang hirap po ng setup ko pa, hindi ko pa nagagamay. Ayan, etong setup mo. Ano yung camera na gamit mo? Saan nakakabit? Dito. Sa bag. Diyan sa bag. Oh, ano yan? Yung 360. Papalitan ko na mas maganda action yung DJI Senpai. DJI na? Kahit yung action 4 nga ni sabi mo ko, maganda yung kuha eh. Hindi, ang kasi pansin ko, okay naman yung quality ng video mo. Kaso, pero mas maganda talaga yung quality Senpai ng video niya, no? Mas gumanda. tinry mo ba? Oh, kasi yung sa dulo nun, yung 'di ba pagkatapos ng pictorial, yung kuha nun sa DJI na. Okay. Kaya luminaw. So, yung paglapit ko, naka 360 ako nun eh. Kaya medyo blurred. No, kaya medyo blurred. Kung ganun, 30,000 lang Brand new, Action 4. Ayoko nun, Action 6 na kukunin ko. Kung mag-Action 6 ka, ito. Ano naman siya? 60,000 yen. 2 Action 4 mabibili mo sa isang ganto. Di, yan na ako. Mas maganda. Gusto ko na yung ganyan. Kasi, sigurado, mas pina-improve na yan. Kung gusto mo talaga ng improvement, kuha ka nito. Ayoko niyan, senpai. Gusto ko yung lang. Kasi yan, yung Action 6 kasi, senpai, maliit lang siya. Ito siya. Ganito yung, niya, comparison. Yan. Lang, kapag yung packet 4 kasi, masyado siyang obvious ba kung lalagay mo sa... Yung sa akin, nakaganto lang naman siya, Tumututok, di ba tumututok gumagalaw yan? Yun. Mahihiya yung yung mga ma-approach ko. Sa bagay, no? Kasi pag inon ko kasi yung camera, pinapatay ko kagad yung screen para hindi nila alam na na naka-record. Pero sasabihin ko rin naman na nagre-record ako. Pero yung para approach ko, hindi sila yung mabigla mo, ba't ka nagbibideo? Oo, no? Para at least, di ba, yung mga diskarte, senpai. Yun na si Mac. Yay! Naka-live na ba kayo? Naka-live na kami kanina pa, 19 minutes ago. Wala ko messenger to. Narinig mo kami? Wala ko messenger to kaya ako binuksan. Oo. Tamaliham, lakat na noy. Nasaan yung comment? Nasaan yung comment? Yung comment, ako lang nakakabasa. Pero moderator kayo dyan eh. Ewan ko kung paano niya mababasa. Ako na lang tagabasa ng comment. Nababasa, senpai. Wala, madaya. Madaya na. Paano kaya yan, Hi guys! Hanap ako ng way, saglit lang para makuha yung mga Wala sa relax ka lang. comment. Hi guys! Para masaya, di ba? Relax ka lang kumain, boss. Kayo kumain na ba kaya? Hindi pa. Hindi ko pa kumakain, Perry. Bakit? Pero yung para approach ko, hindi.
Kumain na ako. Kumain na, buti naman. Kala ko hindi pa kumakain eh. Anong ginagawa mo sa buhay mo, di ba? Nagluto kasi ako ng ulam, kaya Ah. Saglit lang hanapin ko yung ano. Para makita niyo rin yung mga comments. Di ba? Okay. Saglit lang Asa na ba yun? Ang hirap setup. Hindi ko pa nasa-setup talaga to eh. ibig sabihin, ano na to? Nasa page mo na to? Naka-upload na to ngayon. Kaya mag-iingat ka. Ingat ka. Huwag kang magsasabi ng masama. Yung mga bra mo sa likuran, no? Biro lang. Biro lang, wala namang bra. Wala ba? Ito yung mga comments. Kita niyo? Oo, nakita na. Yan. Saglit lang Tignan ko nga sa isang cellphone. Search ko yung i-search niya lang yung live ngayon para makikita niya rin yung mga comments. May mga nagko-comment na nga yan, Watching from Marikina. Di ba? Shoutout sa mga Marikina boy. May mga nagsha-shoutout na sa Marikina. Mag-ano ka rin kaya, Senpai, yung mga motivational na Di ba kasi turo. Motivational yung content, tapos yung mga guest, mga gagi. Hindi Si Makoy, maganda yung content niyan. Walang manyak, joke. Parang hindi naman. Lahat okay din naman yung content ni Perry. Nakakatuwa, nakaka-inspire, di ba? Kaya, Hmm? lang naman, hindi na lang yung mga magagandang yung kagandahan ba ng yung beauty ba? Yung beauty ng tao. Oo. Beauty is Hanap na ako ng mga Yankee Senpai, yung mga maporma na yan. May nakita sana tayo sa restaurant nung kumain tayo. Mga Di ba Yankee? nung kumain tayo? Senpai Makoy? Saan? Oo. Kumain tayo. Di ba astig Apat? yung mga apat na lalaki yung Senpai, ang gugwapo. Parang anime sila. Iba-iba. Oo, sabi ko, gusto ko picturean to. Oh. Yun yung mga hinahanap ko. Dapat Dapat nalapitan lalaki, mo. dapat yung gusto ko yung mapapatili din yung mga babae. Dapat Hindi nalapitan mo, baka papayag naman. Gusto ko nga sana hintayin yung sa labas eh. Tapos Ako- pwede itanongin. Kasi, Kaso gutom na tayo, hindi na nga tayo nag-usap nung kumakain tayo. wala nang pansinan. Alam mo, Ken, apat kami, nung kumain kami, ang tahimik. Bakit? Galit-galit, sobrang gutom. Galit muna kasi lahat gutom. Alas 4 na yun, no? Alas 4 na, no? Grabe. Si Walang Jason stress. pala, sasama siya sa expo. Yes daw siya doon. Hindi, sasama lang sa atin kasi pupunta daw tayo. Sunday po kami pupunta doon. Sana makapunta ako, no? Punta ka! Baka kasi may pasok ko lang. Aalalahanin mo po ba yung pasok mo? Ma-absent no? Gagi. Siya nga yung may-ari ng ng restaurant. Ng ramenan. Absent siya. Oo. Siya lang bumubuhay ng ramenan doon eh. Di ba? Sasabihin ko sa mga iya, dyan muna kayo ha. Oo. AI. Gagawa pala kami ng niyan. Sino ba si Kabi ba yung Kobe? Gagala muna si Daddy. Kabi! Gabi? Di ba gagawa tayo ng club nun? Busog. Ano club? Yung napag-usapan natin. Di ba kasi naman tayo utak natin, magkakadikit-dikit naman yung utak natin, yung Philippine Hentai Club. Hindi ako kasali dyan. Bakit ba't kayo maghihintay? Ano hihintayin nyo? Kasi nga, Matagal ba? yung content daw kasi namin, di ba? Yung mga content daw kasi namin, puro babae. Hindi naman namin inaano yung babae, di ba? Yung ganda lang ng Haponesa, di ba? Malatado ko, baka ako yung nagsisiyar niya nung pinag-uusapan niya yan. Joke lang. Sige na, behave na ako. Behave na. Oo nga pala. Gusto ko lang kayo kamustahin. Kamusta naman yung trabaho nyo? As SSW kayo parehas, di ba? Galing training. Trainee po, baguhan. Trainee. Pero, ilang taon ka na uli dito, sabi mo, Koy? Total? Total.
In total, mga turning 7 years. 7 years. Turning 7 years. Ibig sabihin, 3 years ka nag-trainee dito? 3 years na 5. SSW? 3 years akong trainee, pero na-extend dahil sa pandemic, naging 5 years. Oo. Tapos, isang taon ako sa Pilipinas. Tapos, balik ako dito naka-isang taon ulit ako. Mm. So, ngayong taon na to, pang 7 years ko na. Oo, ang tagal na pala. Kaya palang galing maglihonggo. No? Oo. Tapos puro hapon pa yung kasama eh, no? Sorry. Parang nasa messenger lang tayo. Kaya, oh, Nasa messenger naman talaga tayo. Pero naka-live. Oo. Ikaw, Perry, ilang taon ka na dito? Wait, pang-apat pa lang. 4 years. Paano yung pattern na sa'yo? Yun, trainee. Tapos umuwi ng Pinas. Dire-diretso sana ako. Kaso lang, nag-cancel ako doon sa job offer na, Kasi gusto ko matrabaho yung lamsam ko kasi. Ay, ayun. Ang ano mo sa live, Ken. Oh. Ang style mo sa live, ganito. Pakita ko sa'yo. Gusto mo makita? Ito, nakikita ko naman ito. May camera ako ngayon. Okay. Kita yung balikat mo? Ayan, kita. Kaso, hindi ko kasi mahati yung Ayun, di ba, dalawa ako, Yan nga. Hindi kasi gawin nga natin tawag dito yung speaker view. Kung sino lang nagsasalita, siya lang yung makikita. Hindi okay na yan. Swabe na yan. Bagyo na eh. O, di ba? Grabe natakot eh. Natatakot yung natatakot yung mga daga. Joke lang. Hindi bagyo na sa Japan, no? So, ganito lang natin, para Ano yung pag-uusap natin, Senpai? Ang gusto ko sanang pag-usapan nga natin, yan yung mga technique nyo, kung paano kayo nakapag-extend. Ano yung mga pinagdaanan nyo? Ano yung mga experience nyo? Mga challenges, at saka kung ano kayo ngayon, kung masaya ba kayo or hindi. Sige, sino man ang gusto share? Dari Kara? Saan ba tayo magsisimula? Sige, bato-bato pick tayong tatlo. Kung sino yung matalo, siya yung una. Sino yung naiiba, siya yung mauuna, okay? Okay, so bato, pick. Oy, delayed naman. Adi, ako yung bato kayo parehas. Parehas tuloy tayo. Madaya. Sige, ako muna ha. Ako dito, tag dito, mag-13 years na this year. Grabe! 13 ha, hindi 30 ha, 13. 3 years. 13! Oo. Ilang taon ko noon? Bali, grade 6 pa lang ako. Grade 6, grabe. Nandito kasi ako ng mga World War II pa eh. Hindi, joke. So, yun na nga. Trainee ako dumating dito. Tapos, nang trainee ako dito, okay naman kasi first time ko mag-abroad. Wala akong idea kung anong buhay sa abroad. Kala ko mayaman ka kapag abroad, di ba? Tapos, yung first challenges doon, first year, sobrang hirap kasi call center ako tapos biglang magiging taga-baklas ng sasakyan, physical work, di ba? Tapos, sobrang homesick. Kasi first time mag-abroad. Sino dito hindi na homesick? Di ba lahat na homesick? Tapos after nun, 2 years, ayoko na umuwi. 3 years, naghahapit na ako paano ako makakastay dito. Wala pang SSW ng panahon namin. Kaya, naging desperado ako. After nun, naging ako, spouse visa. Tapos naging permanent. Tapos ito na ako ngayon. So yun lang naman. Masaya ako. Tapos si Perry nga pala, yan, kohay ko dyan sa kohay ng kohay ko. Exam pang third generation siguro, no? Doon sa same siya, same company kami. Hindi, pang siyam na ata Senpai ako eh. Ilan viewers natin? 3 lang, 2, unti lang. Baka yung dalawa yung kami ni Perry yun. Hindi, may isa si Jericho Borromeo at saka si Ijo. Yung mga kilala ko rin, ganyan. Tapos may mga nagko-comment din, si Paul, si Bell, ganyan. 13 years ka na pala sa Sacho. Next, sino naman susunod? Parang kalahati nung tagal ko dito, di ba? Grabe yung kinento na Senpai, parang lumalim yung utak ko, no? Lumalim. Perry, anong Anong taon ka nag-start dito? Tao kasi di ba na ayaw naman talaga nila kasi mag-abroad, napipilitan lang.
Kasi, di ba, alam mo yan. Kasi sa hirap ng buhay sa Pinas, kumayaman lang talaga sana tayo. Kasi sa Pilipinas, yung opportunity hindi para sa lahat. Tama. May opportunity pero kulang. Ngayon, dahil marami tayong may kailangan ng trabaho, lumilipad tayo ng ibang bansa. Yung opportunity na hinanap natin sa Pilipinas, nakukuha natin sa ibang bansa. O, Tapos, siguro strategy na rin ang maganda pa dito, yung pagka nakuha mo yung opportunity sa ibang bansa, hinahanap-hanap mo na kasi, ay, pwede pala maging gantong kaganda. Nakatikim ka na eh, no? Oo. Mm. Parang, yun nga sabi ni Edo Manzano, di ba? Dapat lahat ng Pilipino magkaroon ng chance na makapag-travel abroad para makita nila kung ano yung sitwasyon ng ibang bansa versus sa Oo. makikita ng difference. Kita ko rin yan. Tama. Sana all, Pero ano? what if strategy lang talaga ng Pilipinas yan na para lumabas yung mga tao, no? Pinapalayas na tayo. Effective. Oo. Effective Di ba yung strategy. Tayo ng title na, Bagong Bayani. Pero kasi di ba laki kasi ng nakita ko kasi nasa 2 trillion yung yung kinikita ng Pilipinas dahil sa mga OFW, di ba? Grabe, no? Kaya di ba yung pandemic tapos bumagsak yung ekonomiya ng Pilipinas, yung remittances lang yung bumuhay sa atin doon. Oo. Kasi ba naman lahat yata ng bansa may Pilipino. Oo. Hindi tumitigil yung padala kahit tumigil lahat. Kahit nga gera, di ba? May Hindi nagtatrabaho. pa nga yung padala noon kasi walang trabaho sa pamilya noon. Yung O kaya para sa akin lang kaya hindi nila ginagawang yung tawag doon yung nasa Manila lang lahat yung business, ano nga tawag doon? Yung pidila, nadidilot na, Centralized? Ulo na. Ha? Ano yan? Paano yan? Yung Manila rate. Yung Manila rate. Ah, bakit may provincial Provincial rate, rate. kumbaga? Kaya siguro hindi nila inaano yun. Malalim na yun. Sige, sa na ako naman ba? Turn ko na. O, sige, ikaw. Pero share ka naman. Hindi mo pala. Kala ko nag-start ka na. Hindi pa ba Hindi. yun? Lang kasi, may nag-reflect lang sa akin nung sinabi na Senpai 13 years. Bangis mo pala talaga. Kung ako yung 13 years na dito, 'di ba kasi may anak ako sa Pinas, hindi ko kaya kasi hindi ko gugustuhin na hindi ako kilala ng anak ko na alam mo yung maganda yung buhay nila tapos hindi ka kilala ng anak mo. Ang masakit sa loob 'yun eh. Para sa isang tatay, 'di ba? Yan. 'Yun, tawag dito ako. Hindi naman talaga dapat pa magja-Japan. Yung gusto ko talaga kasi Korea, kasi lang yung nakita ko kasi talagang proseso, yung Korea kasi di ba mag-aaral ka muna nun, tapos bago ka magpapaselect, sa Japan kasi baliktad. Selection muna bago aral. Selection muna bago aral. Yung kagandahan pa nun, libre pa daw ng employer. Oh, yun. Kaya sabi ko maganda yung Japan Pero di ko tinignan yung sahod. Parang feeling ko lang parehas lang naman kasi parehas lang naman abroad eh. Kasi first timer, di ba, nag-apply. Tapos, yun, nakuha ko ng trainee, na-select ako ni Satcho. Kala ko nga hindi nga ako nakuha kasi pauwi na ako eh. Nasa bus, pasakay na ako ng bus, tapos tinawagan ako ng agency. Saan ka? Number 47 nata ako na eh. Number Sumuko agad. Hindi in-announce na napili yung... Hindi, kasi in-announce nila yung magpapaiwan itong mga number na to. Tapos hindi natawag yung number ko. Meaning, yung mga hindi natawag, uwian na. Marami kami nung uwian na. May kasabay pa nga ako nun eh. Tapos tinawagan ako, sabi, nasan ka? Number 47. Tawag nito. Nandito na, papasakay na sa bus. Ba't nandiyan ka? Hinahanap ka ng employer dito. Ganoon, sabi sa akin, kala ko hindi pa ako natawag kanina, tapos takbo ako ngayon, tapos yun, nasalik ako. Tapos, yun nag-Japan. Naman, 3 years, natapos ko din yung 3 years, kasi lang yung problema lang, kasi yung time ko noon, walang bang job offer sa category ko. Kasi dito kasi sa Japan, kailangan by category kasi, di ba? Kung food processing lang yung pwede mong yung pwede mong pagtrabahuan unless mag-take ka ng prometric. Kaya umuwi ako ng Pinas noon. Kasi walang industrial packaging. Nag-prometric ako ng farming. Kaso lang,
Dinicline ko yung offer kasi mababa masyado. Tapos ninaalala ko yung pension. Kasi di ba 5 years lang yung pension, eh, hindi naman pwede umuwi kasi dun eh, sa lilipatan ko. Oo. Iba sayang lang. Kaya umuwi muna ako. Kasi ito ngayon, sinwerte naman, ang bait ng amo ko, grabe. Saan? Amo dito sa ngayon, sa bago kong trabaho. Dyan sa Nagoya. Oo. Baka naman pwede pa bakar dyan. Oo, galaga dito. Anong ano mo? Sina akong sa Nagoya. Anong category mo pwede ngayon? Industrial packaging. Pero na-trainee ka? Packaging din. Packer talaga yan. Noon pa. Packer. Ha? Noon Hindi ka pa packer yan. nag-prometric. Ano yan? Hindi ka na nag-prometric. Nag-prometric ako farmer. Yun yung naging way ko pabalik dito sa Japan. Pero dyan sa SSW1 mo ngayon, wala ng prometric. Same category na Oo, trick. same category lang. Sa Pinas kasi, nung nasa Pinas ako, alam mo yun, pag umuwi ako ng April, tapos may job offer ng farmer. Greenup ko kagad kasi may process pa naman yan eh. 8 months ako doon. Balik ako ng Kagoshima, Japan. Tapos 2 months lang ako doon, no? Kapal ng mukha, no? 2 months lang, tapos lumipat kagad ng ibang siya. Pero ano naman, ako talaga yung may kasalanan. Pero maganda naman doon, maraming kaibigan. Kasalanan ko talaga kasi naghanap kaagad ako ng ibang siya. Nung nalaman ng amo ko, yun nga yung kagandahan kasi pininagan niya ako maglipat. Oo. Hindi niya na ako siningil ng kung ano-ano. Pinayagang maglipat kinubi. Hindi naman kubi yun, senpai. Hindi ba? Huwag ka nang papasok, sabi, di ba? Huwag ka nang Oo. papakita sa akin. So to rest day ako nun. Pero papapasukin ako nun ng first nung tawag nun, pagkatapos nung cut off. Papasok pa dapat ako nun. Kaso di ba dumiskarte na ako na hindi na ako papapasukin daw doon. Nagsabi na ako para makalipat na rin kaagad ako. Pero yung trabaho mo sa farming, nahirapan ka naman. Di naman, para lang kaming doon, OJT. Talaga. Wala kaming amo doon na nagbabantay sa amin eh. Marami kayong Pilipino. Oo, maraming Pilipino. Tapos masaya doon. Para lang kami naglalaro doon. Kaso nga lang, yung problema na yung sahod. Di ba kasi lumabas tayo para sa pera. Naging practical lang ako kaya kahit na may mga kaibigan doon, lumipat pa rin ako para at least makaipon ako ng mas malaga. Paano mo nakita yung sa tubo? May nag-show kayo sa'yo or nag-search? Hindi, kasi nga nag-search talaga ako ng mga job offer internet. Nakita ko yun. Saan website ka naghanap? Facebook lang. Nakita ko yun. Mga page, mga group, gano'n? Oo, nag-try ako mag-apply. Kasi sinape ko lang SSW Industrial Packaging. Tapos may naglumabas na doon na mga job offer. Tapos ito, fresh pa to 2 weeks ago pa lang maka-apply nga. Gano'n. Tapos yun, Mensetsu na. Galing mo pala. Hindi rin. Tapos magaling yung senpai, tignan mayaman na ako. 13 years, isipin mo yung 13 years. 13 years, di ba? Hindi naman ako biglang yaman eh. Nasaan ka na, Terry, noon pag 13 years ka na? Ako, nasa Pinas. Tapos na yung kontrata. Hindi, pinauwi. Hindi ulit. Sabi mo, di ka na mag-abroad. Tapos nag-a-apply ulit. Alam mo, Perry, 13 years from now, baka ka na, million followers ka na. Sana no? Tapos kahanay mo na sila Malupiton, sila Sergey Bin. Ay, di ko pa pansinin yan. Oh. Joke lang mo. Joke lang. Yabang. Hindi, sana tayong tatlo itong nag-uusap dito pag after 13 years, million followers na, no? Oo, no. Bro. Iniiwan nyo na nga ako eh. Actually, eto sagdiyan sa mga follower Ako yung unang kay Perry. Nauna ako kay Perry bago siya umuwi. Na ako, siguro mga 10, 15,000, 20,000 followers. Umuwi 1 taon. Chinek ko yung page niya. Pagtingin ko 50,000 na doble na ng sa akin. Ako kasi, yung discard ko kasi, diniskarte ako kasi dun sa amin. Nakipag-collab ako sa mga tao. Kaya pala meron ka mga nakatag na pag kine-check ko yung account, maraming followers.
Hindi yung ano, hindi yung mga vlogger yung kinukulab ko. Yung mga natural na tao, hindi yung para kaya yung ginagawa ko ngayon. Ikulab ako doon sa Germany. Yung mga kakilala kasi nun, makikita yung video na, ang ganda naman ng video, tapos papalo ka ng mga kakilala niya. Doon sa amin, umiikot-ikot kasi ako, nagmamoto ako doon, tapos ngayon, nakakausap ko nga, nabibidyohan ko. Tapos ngayon, kilala na ako doon, nagkikwento ako sa iba, tapos makikita yung video nila doon sa ano, sa akin. Yun nga yung may mga nagsabi nga sa akin doon yung mga nabibidyohan ko. Nagiging famous sila sa school nila pa yung mga estudyante. Yung mga nabibidyohan mo? Oo, kasi nga, 'di ba, papa-slow mo ko sila tapos gagawa ko ng music. Tapos yung pinakamagandang angulo nila, 'di ba, yung pinakamaganda sila, linalabas ko yun. Tapos, ito yung ano, nakita ko sa Facebook, Kasi Oo. marami doon nag-add friends sa kanila, ganun. Kaya doon ko nasimula, doon ko natanto na ano, na dapat pagka ganun, yung market mo, yung mga magaganda tsaka mga gwapo. Kasi pagka yung hindi kasi kagandahan, hindi kasi kagwapuhan yung linabas mong ganun, yung papapugi-pugiin mo, tas parang ano, nagiging comedy yung dating, tas mahihiya yung ano, yung naging model mo. Ako, narinig mo yan, Mac? O kasi, kaya di ba, piling-pili ko yung ano, ay hindi masyado maganda. Pero Oo, kasi kasi nung Sunday kasi, first time ko lang din maka-encounter ng ganyang content creator. Yung kagaya ng kay Perry. Yung ganyang content. Oo. Kaya pagka maganda talaga, yun talaga yung i-approach ko kasi yun yung mamamarket sa tao. Tsaka hindi sila mahiya, hindi nila kakahiya sarili na kasi kaya nilang dalhin yung confident ba? Alam mo yung POV ko ng Sunday, magkausap kami ni Perry, pero yung mata ni Perry, ganyan-ganyan. Tingin natin, sniper ba? Para bang hunter? Parang hinahati niya yung utak niya, kausap niya ako tapos sa content. Kaya nga may mga gagawin dapat tayong content, di ba? Kasi nakakalimutan ko. Tapos bigla na lang aalis yan, sabi niya, sundan mo ko dito. Yung pala, may prospect na. Grabe. Yung Hunter, kano ko, sarado pa. Oo, kasi yun nga, sayang yung dalawang naka-blend no, na may feeling ko papayag yun. Yung ano, yung may tattoo dito na ano, na Japonesa, ang habang tattoo tapos naka-blend, hindi namin na alok yun, Sayang. no? Next time. Hindi ko tanda yung... Tsaka ano, yung sa mga nagbabalag din ng Snapstreet dito sa Japan na experience ko, yung mga naglalakad sa daan, wag niyo i-approach yun. Bakit nagmamadali ba? Hindi kayo, kahit hindi nagmamadali, hindi kayo papansinin nun. Pinakamalaking chance yung mga nakaupo lang sa gilid. Mga Hima? usap-usap lang. Mga nagpapahinga-pahinga lang, ganun. Yun. Pero pag naglalakad, lagi sinasabi nila, di ka nakote de show. Nagmamadali kami, pasensya na, wala ng oras. Okay. Nice. Mga Hapon, pero kung ano, yung mga foreigner, yung mga puti, yung mga Amerikana, kahit naglalakad yan, pwede niya approach yan, mababait kasi sila eh. Kasi mga turista sila, hawak nila yung oras nila. Sa bagay. Yun. Kaya, di ba, walang, may isang beses lang pala tayo na, may na-reject pala kami, turista isa, pero mga Koreana. Di ba? Papayag na sana yun, Kasi ayaw kasi yung isa. Tatlo silang Koreana. Yung isa ayaw kasi. Natakot kay Perry? Hindi lang sa comfortable na pinipicturean sila. Yung pala. Teka, commercial muna tayo. May nagpapa-shoutout si Jericho Borromeo. Yeah! Magiging... This sponsor is brought to you by... Ang nga pala, si Jericho Borromeo, papunta na yan dito. Ano na siya? This month na ang lipad niya sa Saitama. Lasay Jericho. Diba? Saan ka pa? Ano yan? Saitama siya? Saitama siya. ATP? Ano siya? SSF trainee. Taga-pintura ng bridge dito sa Japan. So good. Ano Shout out. Nasa tulay nun. Oo, siya yung mga magre-repaint yung mga nabubulok na mga tulay dito, ayusin nila ganyan. Kaya okay din tong video na to kasi kaya gusto kong i-share nyo yung mga
yung mga trainee days nyo, SSW, di ba? Para ma-inspire yung mga magiging trainee pa lang ngayon, di ba? Tapos ito rin si Jason din pala. Si Jericho, anong target flight niyan? 9 yata. This June 9. Summer season. Oh, Sunduin ba namin, Senpai? sunduin ang lahat. Suggest ko lang, kasi diba ako dati, nung training ako first time, Mm. yung bagahe ko, punong-puno siya ng mga pang-winter na damit. Mm. So, basically, ang bilis na puno ng maleta ko. Dahil kasi, di ba malalaki Fluffy. yun? Takaw sa space, di ba? Oh. Pero pagdating ko dito, yung binili kong ukay na pang-winter na mga damit sa Pinas, pagdating ko dito, ang dami pala mga ukaya na pang-winter Oh, na Second mura Street. lang. Oh. Sobrang mura lang kumpara sa Pilipinas. So, sabi ko, dapat Oh. pala, di na ako nagdala. Sana, nilagay ko na lang yung mga pagkain, mga extra delata, yung mga comfort food ko na gagamitin ko habang nag-adjust pa lang ako. Kasi bagong environment to, di ba? Oh, yan. Pakinggan niya yan, ha? Akin may mga noodles, mga sardinas, walang sari-sari store dito, wala akong tatakbuhan na bibili ng budgets. Sana yun na lang yung priority kong dalhin, ilagay sa maleta, kaysa doon sa mga winter jacket. Kasi yung mga damit na yan, marami dito, mas mura pa, promise. Sobrang basura. Tinatapon na lang nila minsan dito, di ba? Diba? Mm. Kaya kunti lang dala kong pagkain noon, ng training ako. Mhm. Okay, maraming salamat sa advice. Oo nga pala si Jason din, nandito. Yung si Jason, yung kasama natin sa may sasakyan. Di ba tatlo kayo sa likod ni Si Okay. si photographer. Oo, si photographer. Nandiyan siya. Yo. Ay, kasama na yan. Sa expo. Jason, ang hirap po sa dinami nababasa yung comment. Doon nga sa oo nga pala, saglit lang. Para mabasa niya sa comment. Nasa na ba yan? Comments, nasa na ba? Ito ba yun? Ako lang sa Hindi check ito. ko lang pala dyan. Yan Jason, mga idol, sabi, di ba? Pwede po humingi ng advice from pinaka-best way para maging SSW Japan. Sige, mamaya, pag-usapan natin yan. Kaya, teka, Perry, tapos ka na ba mag-share ng history mo? Oh, sabi mo kayo naman. Ay, nga pala comment lang pag mga love advice kay Sobing Makoy. Loyal, yun nga yung pinaka-loyal Kaya talagang may kinig ka dyan. Yung yung alam mo yung idol, pa-advise naman ako. Naghiwalay kasi kami ng GF ko. Mga ganun ba? Pwede, no? Oy, pag sinearch mo yung Suwabe Makoy sa search bar, lalabas, pag sinearch mo pala yung loyal, lalabas Suwabe Makoy number 1. So, yung Perry number 1 nakasulat Perry number 1. Peri ni Hongo Pera, Diyos! Diyos, din Oh, ayan sabing mo kayo. Ang pogi ng picture. Sino picture sa'yo yan? Hi guys. Stranger. Buhay pa ba? Stranger yan. Nakatambay lang ako sa kanto, lumapit, sabi niya. Di ba ikaw yung content creator sa Facebook? Hindi ako yung kamukha ko lang. Pwede po ba picture ang ko? Yun. Yan yun. Oo, yun pala. Teka. Oy, ano na yung sinashare mo, Perry? Tapos ngayon, SSW ka na, dyan ka na sa Nagoya. Masaya ka naman. Masaya ako, sobrang saya ako dito. Oo. Mabait yung amo namin, tsaka mabait yung mga katrabaho, walang problema. Nagsusunod kami ng mga put doon Yung sahod pala, kamusta naman? Okay naman yung sahod. Mas maganda na kumpara sa dati. Tsaka may bonus pa dito. Kumpara sa trainee o sa farming? Sa farming, masaya doon kasi, di ba, yung para kaming magkakapatid doon Shoutout pa lang kay ate, Rose, Berna, yan. Si Morris, yan. Para kami sa magkakapatid doon Para kaming inaaway ng tatay doon. Yung tatay namin, yung amo namin. Pero hindi naman tayo inaaway. Stricto lang. Yung pala. Tapos dito, sobrang ganda, maganda dito. Hatid sundo ka. May sarili kang lahat yung, basta maganda. Ayos. Wala akong masabi. So, buti na lang happy. Hindi pa naman end, pero at least happy ka currently, di ba? Yan ang yan ang importante. Yun yung mahalaga Oh. Mm. Okay, ikaw naman, Swabing Makoy. Kwento mo naman ng mo. Paano yung nangyari sa'yo? Paano pattern ng sa'yo? Kung bakit ako nandito ngayon. Paano ka punta dyan? Bakit ka nandyan? Bale, sa Pilipinas, 2018, employed ako noon. May regular job ako sa Pilipinas.
So, sobrang papogi lang yung trabaho ko doon. Sobrang kalmado lang. Gumagano Tapos yung isa kong staff, nagpala absent. Favorite staff ko yon. Oo. Balak namin irregular kasi ang galing niya magtrabaho. Naging pala absent. Sabi ko, bakit ka nag-absent? Ang ganda Ano ng trabaho mo? Ang trabaho mo? sa aerospace, yung mga parts ng aeroplano yung ginagawa namin. Oo. Ano siya, machining yung company. Halo-halo eh. Meron din mga kotse, pero more on sa parts ng aeroplano. Sa quality control department ako nun, sa laboratory. May isa kaming staff na paborito namin, ire-regular namin. Biglang nagpala absent. Ang ganda ng kwento ko nun kasi wala. Oo. Kinausap ko, sabi, kasi ako yung leader niya eh. Sabi ko, bakit ka nagpala absent? Alam mo ba na bala ka i-ano ng bisor natin, i-absorb? Sabi niya, kasi Sir Mac, try ako mag-apply abroad. Sabi niya. Tapos natanggap daw siya. Na-select. sabi ko, saan bansa? Japan. Kung ako sa'yo, sir, subukan mo rin yun. sabi niya sa akin, Dinamay ka pa. sabi niya sa akin, ganun, kung ako sa'yo, sir, magpa-line up ka. Kasi feeling ko unang sala mo, matatanggap ka kagad. Sabi niya ganun. Ako naman, that time, passport ready ako. Meron kaming passport ng jowa ko, na ex ko, nasawa ko na ngayon. Na ang purpose ng passport namin, for travel purposes lang. Wala kaming balak mag-abroad. Tapos, parang ako naman na-curious, sabi ni Badet. Subukan ko kaya, wala nang mawawala kasi may passport naman ako. Diba? Kasi ang requirement lang para ma-line up ka, passport, resume, tapos valid ID, parang gano'n, di ba? Sabi ko, saan ba yan? Pero ito ako nagpapalata na parang interesado ako. Sabi niya sa Makati. Binigyan niya yung address sa akin, no? Tapos, sinubukan ko, nagpunta ako ngayon. Hindi ako nag-absent lang ako, di ako nag-file ng leave. Punta ako ng Makati, nagpasa ako ng yung initial requirements. Tapos sabi ng agency, tatawagan na lang kapag merong for interview na kaya na match sa experience mo. Kaya dapat sa resume, nakalagay lahat ng pinagtrabahuan mo. Kahit iba-iba pa yan. Oh. So ngayon, parang mga mga April yun, ako nag-walk-in ako doon sa agency. Tapos May, next month, tumawag kung gusto ko daw magpa-line up sa machining. Alam mo yun, Perry? Machining na company. Machining, yung mga metal parts yata yun. Oo, mga Machining, ganun, aluminum, ganyan. Doon ako regular ngayon sa company na yun. Aerospace na yun, machining kasi yun eh. So sabi ko, tinanong ako, will ako magpa-line up kasi may darating daw na employers interview para doon. Sabi ko, machining po yung pinagkatrabahan ko pero wala po ako experience sa pag-ooperate. Kasi hindi nga ako operator eh. Sabi ko, pwede kaya yun. Pero since naalilangan ako sa kakayahan ko, hindi ako nagpa-line up. Dinecline ko yung offer ng agency. Tapos sabi ko, next time na lang po, baka po may mga susunod pa mga interview. Tapos next month, June, tumawag na naman. Sabi nila, mayroong employers interview na under ng plastic molding. May experience ako ng plastic molding, 2 Japanese company sa Pilipinas. Sakto. So, sabi ko, parang may idea na ako sa trabaho, parang kaya ko mag-operate ng machine. Alam ko yung init ng pwesto, yung pyesa. So may experience ako. Sabi ko, sige po, mag-apply na po ako ng June. Diyan, nag-apply na po ako June, tapos July, selection interview. Ganun din kayo, Perry, di ba? Tapos ilan kami nun? 18 kami na nakasalam. Tapos sabi, 2 lang daw kukuhanin. Tapos, isa-isang i-interviewin yon, may 2 kaming Japanese, isang interpreter, tapos ako. Bali, 4 kami sa isang room. Tapos yun, parang siyang panel interview, no? Yung tatanungin ka, ikaw lang mag-isa. Tapos kahit naman di ka marunong mag-Nihongo, yung may interpreter naman, siya yung mag-express ng sagot mo para makaintindihan ng boss. So yun, nagpasalang ako doon sa 18 na sabi, 2 lang daw kukuhanin. Kaso doon sa 18 na yun, 2 doon, request. Ano yung request? Yung may backer request. May backer na dito sa Japan. Yung company na na ina-apply namin, may mga nauna na doon, na ni-request na sa boss na ito kuhanin. Kaya sinalang ng agency. Parang sabi ko, parang na lang kami, parang palamutin na lang kami sa parang for formality na lang.
So, parang tinatanong ko sila, yung mga kasama ko, ilang salang mo na? 2, 3, 4, di pa nasa-select. Tapos ako sa loob-loob ko, isang first time ko pa lang, sabi ko, ay, okay lang palang hindi agad ma-select. Di ba? Kasi nga, nung nalaman ko na yung 2 request, so parang, sige, experience na lang na kung paano ba ma-interview ng Japanese, di ba? Tapos yun, sa madaling sabi, natapos kaming 18, in-announce yung mga number na napili. Ngayon, 3 yung kinuha. Doon sa request, isa lang yung nakuha. Bagsak yung isa. Tapos, 2, galing doon sa 16 na walang backer. At isa nga yung number ko doon sa tinawag. Swerte Number 5. Sabi ko, laki number 5. Pangalan kasi ng papa ko yun. Sabi ko, nasilig agad ako first lineup. Parang di pa nag-kiss yun sa akin na, ay, may employer na ako sa Japan. Di ba? Tapos, hindi pa ako nagre-resign sa trabaho ko. Kinabukasan, pumasok ako sa trabaho ko. Parang, saka pala nag-sink in sa akin, sabi ng boss, nung nawakan ng Japanese yung kamay ko, congratulations, see you next year in Japan. Parang habang nasa biyahe ako pa uwi, nasa bus, totoo ba ito? Pinasok ko. Parang ganon. Tapos, kinabukasan, sinabi ko kay Badet na, napili ako. Sabi ko naman sa'yo, mapipili ka kagad. Sabi na ganyan. Shoutout pala kay Badet. Nandito siya sa IG din eh. Pero galing na kay Badet, N1 na siya. Oo. Nakikita kayo? Tipag di mag-aaral talaga. Tapos, di napili na ako. Sabi ng agency, tatawagan na lang kayo for schooling, yung schooling. Oh. So, yun. Nung natanggap na nga ako, ako nagpasa sa company ko ng resignation. Di ba, 1 month validity nun. After nung 1 month, saka naman nag-start yung schooling. Talagang naka-line up kay Lord. Ang suwabe lang ng hindi man lang tinamaan yung trabaho ko. Wala akong naiiwang unfinished job. Yung mga ganun ba? Oh. Tapos yun, parang September ata kami. September, October nag-start ng Nihongo. Di ba 4 months yun? Yung N5? Hindi ko natapos yun. Kasi lesson 20 pa lang kami, lumabas na yung visa namin. Pinull out na kami sa school. Di ba, N5 hanggang lesson 25? Bilis ng galaw, ano? So parang 3 months pa lang kami nag-aaral. Wala, no choice. Kailangan na kami tanggalin sa school kasi para makapag-prepare na kami ng maleta, ng mga ibang documents. So ibig sabihin, pumunta ako ng Japan, February, yung mga classmate ko sa Pinas, nag-aaral pa. Mga Nihongo. Tapos kami 3, lumipad na kami ng first week ng February na hanggang lesson 20 lang yung alam namin. Alam mo yun, parang pagdating mo dito, hi, ati, iye lang yung kaya mo isagot. Arigato gozaimasu, mga ganun lang. Ohayo gozaimasu. Grabe. Tapos yun, parang self-study ko na lang yung 5 lessons na natitira para at least matapos ko naman yung N5. Yun, February 2019, trainee ako ng plastic molding. 2019, February. Tapos, 3 years yung kontrata ko noon as trainee. Pero dahil biglang nag-pandemic, hindi nakakuha ng kapalit. Kasi di ba sarado yung mga borders. Na-extend kami ng 2 years. Lahat kami, 2 lang pala kami. Kasi yung isa, umuwi na. Na-extend kami, naging 5 years kami as trainee. Tapos, nung 2023, natapos na yung trainee ko na 5 years. Pinapapirma naman kayo for SSW1. Another 3 years ata yun. Parang ganun. Kaso, nung time na yun, gusto na namin ni Mrs. magbuo ng sariling family. Gusto namin mag-baby. Ngayon, hindi ako pumirma na extension kasi sabi ko sa boss ko, mag-baby muna kami, saka na lang ulit ako magbalik Japan. Kasi, kumpara talaga sa akin Japan, makakabalik naman ako dyan. Yung lagi iniisip ko. Kaya nangyari, sabi ng boss ko, sige, ganito na lang, bigyan kita ng 1 buwan 2 months na bakasyon. Tapos balik ka dito. Hindi ko pa rin tinanggap. Kasi, paano kung patapos na yung 2 months, di pa rin kami nakakabuo. Alam mo yun, parang mapipressure ka kasi may nahabol kang oras. Yung isip mo ba na parang mapipressure ka na kailangan makabuo agad. Yung parang ganon. Kaya ang ginawa ko nun, ginibap ko talaga yung Japan kahit mahal na mahal ko yung Japan. Gusto ko yung Japan nun. Alam mo, nasa aeroplano ako ng pauwi ng Pilipinas. Iyak ako ng iyak. Kasi inisip ko, nanghinay ako sa company ko, ang bait ng boss ko, ang ganda ng trabaho namin.
Ang daming benefits. Tapos dire-diretso ko lang pipirma ka lang ng pipirma sa WM. Diba? Tapos inisip ko yung pamilya ko ano magiging trabaho, magiging income ko sa Pilipinas. Diba, alam mo naman ang hirap sa Pinas, diba? Nasa aeroplano ako, naiyak talaga ako, talagang hindi ko mapigilan yung iyak. Wala, inano ko na lang, tinas ko na lang kay Lord lahat. Tapos pag uwi ko ng Pilipinas, sabi ko, Lord, bigyan mo lang ako kahit 1 year. Nabalik ako Japan. Kailangan sa 1 year na yon, may baby na kami. Totoo, nangyari talaga yun, Perry. Pagdating ko ng Pilipinas, 1 buwan pa lang, nag-positive na si Mrs. Sabi ko, alam ko lang na gano'n, di sana tinanggap ko na yung 2 months na bakasyon. Ang galing mo. Di ba? Sana, no? Nangyari, yung 1 taon ko sa Pilipinas, lahat na witness ko from paglilihi, yung monthly OB na check-up, nagde-labor, pati paghatid sa paanakan, hanggang sa 1 buwan na si baby, yung puyatan mode, di ba? Na may newborn, hanggang 4 months ni baby. Nalagaan ko siya ng first month. Tapos, eksakto, 1 taon ako sa Pilipinas, dumating naman yung visa ko, panibago sa Japan. Dito na ngayon sa food service. So, paano ko napunta sa food service? Oh. Di ba, plastic molding ako, pabrika. Nung gusto ko nang bumalik, yung dati kong company, wala silang pakate. So, ang kailangan kong magawa, makalipat ako sa ibang company. Pero wala naman akong alam na Nihongo, wala din akong prometric. So, yun, nasuggest sa akin na food service, mag-take ako ng prometric ng food service. Kaya sa Pilipinas pa lang, nag-aaral na ako ng prometric ng food service. Oh. Ano ako doon? Kasi syempre, zero knowledge ka sa mga kotoba ng related sa food service, di ba? Oh. Yung mga restaurant. Although alam mo naman sa kitchen, kaldero, kawali, alam mo yan. Pero sa Nihongo, hindi mo naman nagagamit yan sa pabrika eh, di ba? Sabagay. Diba? Tsaka yung mga food hygiene, mga customer service, yan yung mga nasa hawak ng food service eh. So, ginawa nung kaibigan ko si Mike, na vlogger din dati, pero hindi na siya nag-vlog ngayon. Pares kami taga-Kumaki dati. Nakita ko siya na sa restaurant na siya nagtatrabaho, as dati kami pares plastic molding. Ngayon, message ko siya, Mike, paano ka nakapunta ng restaurant? Di ba dati kang factory? Sabi niya, gato kayo, pre, mag-take ka mo ng prometric na under food service. Pag may certificate ka na, balikan mo ako, mag-message ka sa akin. Tapos yun, nagpatulong ko kay Kiyo, yung dati kong kaibigan na taga Tokyo. Nagpatulong ako sa kanya na, tulungan mo ako maghanap ng reviewer ng food service. Ganun. Hanap kami sa YouTube, hanap kami sa mga kung saan-saan. Tapos sinisend niya sa akin, ini-email niya sa akin. Pagtingin ko, ang kapal! Tapos puro Nihongo. Sabi ko, paano mapasok to? 1 taon ako sa Pilipinas. Siyempre, hindi mo na nagagamit yung Nihongo mo, di ba? Parang biglang pumuron na yung utak mo. Di ang ginawa ko, sabi ko, hanap kaya tayo na nag-tutorial ng food service. Meron. Online. Diyan namin na-meet si Sensei Gail. Abigail. Nag-go-online. Ano yan ng ng katrabaho ko dun sa Pinas, sa Kagoshima. Pinsan yan. Paano mo nalaman? Kasi di pa tayo magkakilala, tinuro. Yung parang nakita ko yung vlog mo sa na pinapanood ng kasama ko doon. Tapos, kilala niyo ba to? Pumasok to sa ng pinsan ko. Oo. Yun sabi ko. Tapos naging kaibigan ko dito sa Nagoya. Small world, ano? Si Sensei Gail, meron siyang prometric ng food service, tapos 2 hours lang every day, Monday to Friday, via Zoom o kaya Discord. May mga kaklase rin ako doon. Tapos nalaman ni Sensei, vlogger ka pala, ganun. Tapos sabi, baka pwede mo namang mabanggit na naging student kita, ganun. Kaya nung nagtanong sa akin ng journey ko, paano ko nakabalik, sabi ko, ganito ako nag-aaral, ganyan. Ang dami nag-inquire kay Sensei na naging estudyante. Yung iba, estudyante niya ngayon. At least nakatulong din ako sa kanya, di ba? Kasi that time, naghihintay din si Sensei Gail ng visa niya pabalik dito ng Japan under din ng food service. So habang naghihintay siya ng visa, sinashare niya yung knowledge niya.
sa makagaya namin na nag-aaral pa lang. Tapos nangyari, mas nauna pa rin nakarating yung visa ko kaysa kay Sensei. Kaya si Sensei, naiwan sa Pinas, nagtuturo pa rin. Tapos yun, sabi ni Sensei, may schedule ka na ba ng prometric exam? Eh, diba sa Makati pa yon sa Ateneo. Sabi ko, meron na, ang pinakamaaga namin nakitang slot, kumbaga parang 3 weeks to go, yun, exam na. Kasi ang dami nagpapa-schedule eh. Sabi ni Sensei, 3 weeks na lang pala. Yung klase ko, 1 buwan para matapos mo yung isang duration ng fourth service. Ibig sabihin, kung 3 weeks na lang, meron kang 1 week na hindi matatapik yung lesson. Kaya ang ginawa ko, habang since 2 hours lang naman everyday, nag-advance na lang ako. Kaya kahit yung 3 weeks lang na naturo ni Sensei, sobrang laking bagay din. Kasi kahit offline, nagsisend siya ng sample exams. Ito, sagutan mo, Mac. Ito, try mong basahin. Ganyan. Kasi food service, may mathematics din yan. Problem solving. Ang dami sa YouTube niyan. Kasi syempre, kukwenta ka ng pera minsan, di ba, sa restaurant. May darating 5 customer, yung iba dyan, may discount, yung iba, may coupon. Minsan, nakasale yung menu. Yung pagkukompute ng mga bills yan, yan yung lumabas sa exam eh. Sakit sa ulo niya. Tapos yun, after nag-exam sa Ateneo, pagkatapos ng exam, lumalabas din agad yung result eh. Same day din eh. Pass or fail lang, pero walang score. Nakapasa naman ako dun, tapos yung certificate, to follow na lang sa email. Tapos ito, binalikan ko si Mike. Sabi ko, Mike, ito yung prometric ko, sinend ko yung copy. Gulat na gulat si Mike. Sabi niya, seryoso? Seryoso ka pala? Kasi ba naman, ang daming nagtatanong sa kanya, sa tuwing sinasabi niya na mag-take ng prometric, walang nagsiseryoso. Kaya parang gano'n na din yung niya sa akin. Tingin niya na hanggang inquire lang ako. Dadaan ka lang din. Sabi ko naman sa'yo, seryoso ako eh. Tapos siya, sige, may prometric ka na, kita sa Kumiay ko. Kasi yung Kumiay namin dito, marami silang mga hawak na restaurant. Pinaline up niya ako ngayon, tapos doon sa raming restaurant. So yung interview naganap sa Pilipinas via Zoom din. Tapos yung 2 kong boss ngayon, tapos isang tanto siya, tapos ako. Tapos yun, after ng interview, parang for formality na lang yun. Kumbaga after ng interview, ginaigdala ako sa documents. Documentation. Kaya wala talaga akong agency sa Pilipinas nung pagbalik ko. Ang nangyari, humanap lang sila ng partner na agency sa Makati na pagdadrapan ng mga documents. Doon lang ako nagre-report. Pero hindi talaga ako nag-apply sa agency na yun. Yun, naghintay na ako ng visa. Sakto 1 year, April last year, balik ako dito. Tapos yun, 1 taon na ako dito sa restaurant, sa ramen. Masaya ka naman. Masaya ka naman. Ngayon, nung una, Hindi. siyempre kinakabahan ako kasi first time ko magtrabaho, walang Pilipino. Tapos ang Nihongo ko, mas bara-bara pa sa bara-bara. Tapos puro Japanese na yung katrabaho. So kaya sabi ko, kaya to. Tapos ramen pa, di ba? Parang fast food siya, mabilisan. Hindi pwede dyan papogi ka lang. Hindi pwede dyan na papasok kang fresh, lalabas kang fresh. Diba? Kasi kitchen yun eh. Oo. Maghuhugas ka ng mga pinagkainan, magliligpit ka ng mga kaldero. Gagawa ka ng ramen, magluluto ka. Magagayat ka ng kung ano. Na wala akong experience na ganyan sa aking trabaho sa Pilipinas. Eh sinasabi ko, ito yung binigay na na paraan ni Lord para makabalik ako. Sige, grab natin. Tapos ngayon, alam mo ngayon, parang gusto ko na siya. Yung trabaho ko, parang hinahanap-hanap ko na siya. Kasi parang everyday ang dami ko natututunan. Na, alam mo yun, dati, bata ka, nanonood ka ng anime, sina Naruto, kumakain ng ramen. Cooking master boy. Yung curiosity mo nung bata, nasasagot ngayon, kasi ikaw mismo, yung gumagawa ng ramen. Kasi, paano yung ginagawa yung ramen, yung ganyan, yung mga gano'n, di ba? Parang yung anime dati, parang in reality. Parang in-absorb ko na lang siya na, mahalin ko na to kasi dito
dinala eh. Tanggapin ko, di ba? Tapos, siyempre, bonus na lang yung mga AI Haponesa. Kasi, di ba, isang taon ako sa Pilipinas, nawala ako sa pag-vlog. Mm. Kasi nung training ako, nag-vlog ako, talagang ang dami ko nun na views dati. Pero nung nag-Pilipinas na ako, nag-try ako mag-vlog. Wala namang views kasi ang mga viewers ko gusto Japan content. Kaya tumigil na lang ako sa Pilipinas. Eh, pagbalik ko dito, sabi ko, mag-try ulit ako mag-vlog, pero hindi na ako umaasa magkaroon ng viewers. Pero ano naman, na-regain ko naman nung dito sa ramen, unti-unting bumalik yung mga viewers, tapos nag-doble-doble pa ngayon. Oo, no. Oo nga pala. Teka, Yes. may announcement. Commercial muna tayo. Merong announcement galing kay J. Marjun Eslanan. Pakibasa. Kita niyo ba yung comment? Ando na din si Madoka, katrabaho niya. Andun na din si Madoka, katrabaho niya. Sabi niya sa'yo, ha? Kasi, Hindi ko na ba? hindi mo nabasa. Yan, nasa may video ko. Ano ba, nagtatanong siya, si Jaymar? Sabi ni J. Marjun, Konbanwa Otsukaresama deshita. Ha ha ha. Doon sa may kwento mo yan, ha? Tapos si Madoka, siguro fina-follow ka niya, kaya niya alam na, ano. Diba? Ito yun, kaya naman ako napunta sa ganong content. Kasi di ba dati ang content ko, mga life in Japan, vlogs. Kasi lahat ng mga viewers ko nun gusto mag-Japan eh. Mga nasa Pilipinas na gusto mag-Japan. Tapos nila makita ng parang virtual POV. Paano ba mabuhay sa Japan? Kaya minsan kahit yung simpleng daan na bibidyohan ko, hindi na para sa akin. Yung kasi araw-araw ko naman siya dinadaanan eh. Pero yung viewers mo sa Pilipinas, yun yung mga nag-aabang eh. Para sa kanila yun. Kaya kahit minsan nakakatamad, sige, kuha na natin ito, ang gulo na ito. Yung parang gano'n, di ba? Oo, no. Dati gano'n lang ang mga content ko. Bibili akong suka, paano bumili suka dito. Mga gano'n. Uy, sabi ko, mag-adobo ako, naubusan ako ng suka. Takbo ako sa Don Quixote. Binilad ko yun dati. 2 million views agad. Grabe. Oh, grabe naman. Sabi ko, ganun pala ka-curious yung mga tao sa Pilipinas. Na, like, yung sa Pilipinas, paubusan ka suka, sigaw ka lang sa sari-sari store, di ba? Eh, dito, walang sari-sari store. Parang ang pinakamaliit na ano dito, convenience store. So sabi ko, Pinoy product, suka. Punta ako Don Quixote, nag-bike pa ako. Tapos sabi ko, yung mga nadaan akong bahay, mga anime, ayun, bahay ni Nobita yun, siguro nandun si Doraemon. Kwento-kwento lang ako ng ganun. Tapos naging million views. Okay, gusto niya pala ng mga ganitong laro. Sige, bigyan ko kayo. Tapos nang pagbalik ko dito, ganun pa rin yung ginagawa ko, daily life. Pero ramen restaurant na siya. May views pa rin naman, nakakuha rin ng views. Pero saan nag-boom? Yung kinausap ako ni Yano na pure Nihongo. Tapos wala ko naintindihan. Kasi nakanganga lang ako na alam mo yung parang may imaginary na mga kanji na lumilipad. Kaya mong i-edit yun eh, yung mga ganun eh. Yung mga, parang may mga formula na nagliliparan. Yung meme na yan eh, no? Yung meme. Yun, sabi ko, hala, bakit ang ingay ng notification ko sa page? Yung pala, pagbasa ko sa comment, relatable pala siya. Ano pala nakaka-relate? Hindi lang pala ako yung ganun. Sabi ko, hindi lang pala ako yung wakaranay na kumbaga marami nakaka-experience sa kinakausap ka ng katrabaho mo hapon. Tapos, wala ka rin naiintindihan, pero nakaka-survive ka pa rin, di ba? Oo. Sabi ko, gusto niya ng ganitong content. Ito yung niche ko. Sige, bigyan ko kayo ng maraming ganito. Sila, yun yung lalaki. Tapos sumunod kong ginawa, si Nachang. Kasi siya yung sunod ko naka-ship. Sabi ko kay Nachang, panoodin mo tong video namin ni Yano. Ganito lang din ang gawin mo. Sabi mo lang ako na parang sabay tayo lumaki sa Japan. Parang magkaklase tayo dati. Parang gano'n. Tapos ang ginawa niya, ano ba sabihin ko, gano'n. Sabi ko, mag-share ka ng ginawa mo kaninang umaga, gano'n. Kaya yung kinukwento niya dun sa akin, na yung sa school niya, kinakabahan daw siya, hindi siya nakapag-review, baka bumagsak siya, hindi siya makagraduate. Yun yung sinasabi niya nun sa akin. Tapos, gano'n din ang ginawa ko, yung reaction ko, karanay pa rin, tapos pinapakulit ko, sabi ko, pwede English. Nag-boom pa rin, sabi ko, talagang gusto niya ng ganito. Swerte talaga, no? Mas Ganda. nag-boom pa siya kaysa kay Yano. Sabi ko, gusto niya ng ganito. Next, pangatlo kong content na gano'n, sinachang ulit yung kaship ko.
Sabi ko, nasa kausapin ulit ako. Tapos after nito, gagawin na natin comedy. After nito, mag-excuse ako, punta akong CR. Tapos susundan mo ako CR, kakato ka, Mac, Daijobu. Pero pagdating ka sa CR, dumudugo na yung ilong ko. Marker, red marker pa yung nilagay ko. Minarkahan talaga. Ah. Tapos, mas nag-boom pa siya, nalampasan pa niya yung unang dalawa. Sabi ko, okay, sige. Gets ko na. Ito yung ano ko, niche ko. Ito yung algo ko ngayon, nandito. Oh. Kaya, naging, yung mga part-timer yung nag-ano. Tapos, wala pa na si Madoka, hindi pa siya nagtatrabaho sa restaurant. Lately lang Si pala Ana. siya, no? Si Ana, si Yui na, si Nacham. Si Ana at si Yui na magkapatid. Pero hindi sila masyado makamera eh. Oo. Nagpapakamera din, pero depende. Hindi siya yung kagaya nila Madoka na, tsaka na, anytime sabihin ko, game. Di ba? Sila Ana, Yui na. Kung kailan lang pwede, yung parang kagamayin mo pa yung kanilang mood. Hindi mo naman pwedeng persahin, di ba? Yun. Tapos, si Ana, best friend niya si Madoka. Ipinasok ni Ana si Madoka sa restaurant. Hindi mo siya pinasok, paano ba? Shinokay? Parang ganun. Shinokay. Kasi dati si Madoka sa 7-Eleven nagbabayto. Tapos, since best friend niya si Ana, siguro, nireto sa dati kong manager. Para sabay. Nung time na yun, kita ko si Madoka, ini-interview dun sa isang room eh. Pero mabait pa na si Madoka. Mabait pa rin naman siya ngayon. Pala. Bakit? I mean, mahinhin pa siya noon. Manhin pa. Tapos parang binabasa ko na agad personality niya. Sabi ko, naku, maano kaya ito sa camera? May makakapag-content ko kaya ito. Kagaya ni Nacha. Tapos yun, hanggang sa nakaship ko na si Madoka, na mas madaldal pa pala. Pinakamadaldal sa lahat. Si Madoka. Oo, tapos, kada sabi ko, game siya. Game talaga siya. Like, sabi ko, ganito eksena gusto ko, ganyan. Wala kaming script ganito. Ganito eksena gawin natin. Ikaw na bahala, yung flow. Basta kausapin mo ako, magniyonggo ka, ganyan. Yun, ganun. Tapos, alam mo yung mga videos ni Madoka, nalampasan pa niya yung videos ni Nacha, ni Layano. Kaya yung dati kong page na natutulog, from 5,000 followers, biglang nag-80,000 agad, di ba? Grabe, no? Ako sa 5,000 for 2 years. Oo. Ay, ikaw. Bigla, pag nahanap mo talaga yung niche mo, yung tamang audience mo, madali na yung content. Ang mahirap, consistency. No. Kailangan, syempre, pag may nagbo-boom ka na videos, may pangsundot ka, may panggatong ka, anong sunod mo i-upload? Pag tumagal yan, mawala na naman. Ako kasi yung nagbo-boom ko na content, yung namimigay ng pera eh. Parang nakukonsensya na ako dun eh. Dapat peri pala ng sanagawa. Alam mo yung, may napanood ka na content creator dito sa Japan. May pera siya, tapos sinisingit niya lang kung saan. Tapos papahanap. Tapos, ano yung camera sa lugar, kung anong building yun, bahala ka na. Paunahan na lang. Hindi niya napapanood yun. Ganun pera. Alam ko yung money hunt. Dapat nagganon ka pala, peri, tapos kahit scripted na lang, tapos ako makakuha. Hindi ganun yung perang binibigay na yung sinasabi ko. Hanapin natin. Teka, hanapin ko sa Facebook yun nang makita mo. Napaka-innocent ni... Yun, gumaganon ka yata eh. Hindi ganun. Hindi talaga ako nag-abot ng pera. Pagka nag-upload ako ng ganun, laging viral eh. Pero nakakonsensya na ako kasi ayaw ko talaga ng ganung content. Kasi nga may mga bata na nanonood sa akin eh. Sabi ni J. Marjun, natawa ako doon, parang na-shock si Makoy doon. Gusto ko yung ganung content. Kabilang na ako doon, lagi ako nakaabang sa lahat ng social media platforms. Wow. Sabi ko nga sa inyo, basta pag nakuha niyo yung tamang audience, consistency na lang kalaban mo. Kasi pag nasa tamang audience, parang kahit anong gawin mo, kahit anong i-upload mo, matutuwa na siya na sa'yo. Pero pag ang content mo ay puro babae, tapos ang audience mo ay puro nanay, report ka talaga dyan. Teka, ito nga pala. Open natin yung video ni Ana. Teka, ito ba yun? Ito yan, di ba? When I became rich. Ilang views yan?
Yan, pag yumaman, Ano? Yun sumibigay ng pera. 4.2 million. Ano naman kasi binibigay mo na pera? Hindi naman ako yun eh. Di ba clips lang yung nanggaling sa ibang video? Oo. Oh. Pag ganyan yung upload ko laging tignan mo, malalakas yung ano niya. Wow. Hindi yan, basta maraming nag-million views yan eh. Oh, 4.2 nga ito, 4.3 to, di ba? Oo, Buti tapos Perry, buti hindi ka nakaka-copyright dyan sa mga video niya. Kasi hindi sa'yo yun, di ba? eh. Ha? Alam ko na rin kung paano makaka-copyright kasi. Oo. Kaya nga naban siya ngayon, di ba? Kasi sa akin yung mga video namin, ang dami nag-upload sa ibang page, sa ibang app. Ah, Buti ganun. na lang natatrack ni Meta. Nag-apply ka ng yung copyright O hindi? Talagang kasama siya sa benefits yata. Ah, ganun. Kasi pag kami nag-upload, automatic na-notify sa akin. Tapos, nasa akin yung kung a-approvean ko yung views or yung posting. Pagka hindi ko kilala yan, yung ko, parang nawawala sa kanila. Yun pala, no? Kaya wala mo kapag mga video kung pinaghirapan namin yun. Uy, Oo, lumabang kayo ng patas, oy. Charot. Oy, teka, si Perry may gustong sabihin. Ano yan? Wala naman. Wala ba? Wala. Yung yung 4 million views mo na yun, Perry. Monetize yun. Konti lang yun. Kasi hindi na nga bumalik kasi naka-restrict ako ngayon. Ewan ko lang, try ko nga mag-post ng ganun ulit na video. Usapang naman. Ano yan? Mga followers ko na mga manyakol yung followers ko eh. Yung inaano kanina ni nandiyan pa ba si J. Margin? Jericho? Si Jericho yung tips daw paano maging SSW ba yan? Oo. Masasabi ko, kung stepping stone mo kasi trainee visa TITP, tapusin mo yan kasi yan yung magsaset sa'yo ng record. May share ako. Pwede, di ba, alam nyo ba na na kahit hindi ka hindi ka nag-3D, pwede ka maging SSW? Pero paano? Marami akong kilalang ganun na hindi na sila dumaan sa pagiging trainee. Pero mas madali pag dumaan ka ng trainee bago mag-SSW. Pero kung ayaw mo na mahirapan mag-trainee, gusto mo na agad sa SSW, mag-take ka ng prometric tapos at least N4. Yung dalawa na yan, prometric tsaka N4. Pwede ka yan yung sa'yo magdadala sa sa Pero di ba pag SSW hinahanapan ng completion certificate ng trainee? Pwede wala? Replacement nung na yon, yung third grade certificate na yon, yung N4. Yun pala. So, basta meron kang JLPT rin. Basta may JLPT ka, tapos meron kang prometric. May JLPT ka nga, wala kang prometric kung anong category yung Sa bagay, hindi ka makapasok Pinaka-importante prometric talaga. Prometric. Kasi dun mo malalaman kung ano yung pwede mong pag-applyan eh. Kaya si Jericho, di ba painter daw siya? No. Tapusin niya muna yung kahit 3 years para may certificate siya. Tapusin mo yan. Kaya mayroon nga akong nakausap na na hindi niya natapos yung 3 years. Nakabalik pa rin siya. Kasi baka isipin ninyo pag nito na kayo, kahit trainee kayo, pwede na kayo lumipat ng trabaho na gusto niyo. Pag trainee hindi, nakafix ka talaga kung saan yung kontrata mo. Oo. Doon lang muna. Pero actually may dagdag din ako dyan. Yan na naman. So hindi naman sa binabara ko siya. At least additional knowledge na rin, di ba? Pwede ka palang pag trainee ka, pwede ka palang lumipat ng ibang company. Pero marami pa kasi iimbestigahan kasi yan. Marami siyang yung tawag dito. Yung talaga tawag doon? Process. Yung parang i-consider na okay lang. Depende sa circumstances. Kung binubuli ka doon. Kung binubuli ka. Trainee ka kung mas marami pa yung rest day mo sa trabaho. Yan, ganyan, mga ganyan. Ganyan. Pero kung ayos naman, hindi ka makakalipat kung dahilan mo lang gusto mo lumipat. Yan. Linawin mo yun. Yun nga.
Ito tayo dun. Exactly, sabi ni ano? Sabi ni Tita, exactly. Jericho at least N4. Oh, N4. Safe ka na doon. Pero ngayon, humihigpit na yun dahil sa ano, dun sa, yung sa government nila dito, Anong higpit? baka maging entry na. Mas mataas na Japanese level Hello, na. Rel. Boss, si Rel nandyan. O si Rel, nag-comment. Popogi daw natin. Binola mo pa kami. Wala raming ngayon, Rel. Walang ganun. O nga pala, sabi ni J. Margin din, ano masasabi niyo sa mga bagong rules next year? Like nabalita na approve na yung pagtaas ng pricing ng pagkuha ng PR. Di ba, hindi pa ba ano yun? Kala ko this year na yun. Next year pa pala yun. Ako hindi ko siya muna inisip kasi hindi ko nga alam kung mapi-PR pa ako dito. Ang tagal pa naman kasi nun sa aking visa. Malayo-layo mahakbangin. Sa bagay na. So, yun Pero lang naman. pagka ganun, talagang kailangan mo na mag-ipon kasi pera-pera na labanan. Then, aside sa skills, sa language, pera na din. Tsaka ang sa akin masasabi ko lang dyan bukod sa pagtaas ng price, para sa akin yung pagtaas ng price medyo mahirap siya eh. Pero ang pinaka nagustuhan kong pagbabago sa pagkuha ng mga, sabihin natin permanent residency, spouse visa, yung mga long-term visa, yung mga hindi nagbabayad ng mga tax, pension, insurance, may mga kulang-kulang sa mga bayarin dito sa Japan, hindi makapag-renew. Para sa akin, dapat dati pa yan na-implement. Kasi nalalaro ng mga masasamang loob yung mga ganyang system eh. Marami akong kilala na kumuha ng PR, permanent residency. Nagbayad lang siguro ng 1 taon na pension, insurance, tsaka tax. 1 taon lang chinek kasi. Nakuha sila. After nun, wala na, hindi na uli nagbayad. Ang masakit doon, Seikatsu Hogo pa sila. Ano yung Seikatsu Hogo? Yung nakakakuha ng pension mula sa may gobyerno kapag kayong income mo below sa certain threshold, makakakuha ka ng ayuda sa gobyerno. Nilalaro nila yung sistema. Tapos ang masakit doon, hindi naman sila mahirap. Mayaman sila dito sa Japan. Ayaw lang nila isabihin yung income nila. Talagang parang ginagago nila yung Japan. Tapos mag-expect sila na permanent sila dito. Dapat dati pa talaga yun eh. Nako, naparanta ko bigla, no? Pasensya na, no? Tama lang naman. Kasi iba kasi mapagsamantala talaga, no? Masasama. Grabe. Ayaw lumaban ng patas, no? Oo. Mapagsamantala talaga. Pagka ganyan mapagsamantala, gusto ko talaga damihan ng shoyu. Show you, no? Yung, tsaka Bechin. Tsaka di ko pipicturean din yun. Hindi mo pipicture mo yung pangit. So, nga pala, naka-1 oras na tayo mahigit, ano? Hindi ba kayo magsi-CR? Kasi yung, di ba PR, after pa niya ng SSW2, tama ba? SSW2, 10 years total. TITP, trainee. SSW1, SSW2, PR. Yes. Pero yung sa trainee days, hindi bilang yon sa, sa timer ng para maging permanent resident ka dito. Talaga? Kasi siya parang temporary lang siya na visa eh. Yung SSW kasi. Mag-start ng SSW1. Mula SSW1, mag-start na yan. SSW2, tapos pag nakatotal ka dati 5 years, ngayon 10 years na. So kailangan maka 10 years ka talaga. Hindi kasama yung trainee days. Ang hirap pa ng exam nun. Walang exam PR. Di yung SSW2. SSW2 ang meron. May exam? Oo. Paano? May engineering exam pa nga daw yun eh. Ano siya, wala nang magagawa ang kaisya mo, ang employer mo. Kundi pagpili mo na lang talaga, kailangan may ipasa mo. Sariling sikap talaga. Kasi pag SSW1 nagagawang parang employer, yun eh, di ba? SSW2, ano lang, kumbaga sa 100 daw na nag-take niya, mga 2-3 lang makakapasa niyan eh. O di tayo na yun. Kung magkabatch tayo. Hindi ko kaya yun eh. Baka hanggang SSW1 lang ako dito, tapos talon na ako sa ibang sa Iceland na ako. Greenland. Magiging barbaro na ako. Ang mga vlog ko doon, mga mga barbaric na kumakain ng hilaw na karne. Sabi ni J. Marjun, ang daming nililinis na Kokojin kasi iba sa kanila mga illegal. Tapos, yung mga bastos na content creator,
na mostly taga-Western countries, kasalanan talaga ng mga bad foreign. Kasi Perry parang tinamaan, buti Western countries, ano? Ay. Hindi bastos yung content natin, di ba? Hindi, I mean yung ano, di ba may nahuli na ano, na content creator nga dito sa Japan, tas sa Korea din. Sino nga ba yun? Yung black yun eh. Ba't ang ginagawa? Ano siya eh, talagang yung mga illegal na papasukin niya yung mga factory nang walang paalam. Yung mga Ay, ganun. iwa ko na yan. Hindi, pangit yun. Sa amin, kami, Tapos merong nabalita mo na sa news yung Philippine Pub. Hindi. Sige nga, ano yun? Philippine Pub dito sa Aichi, sa Korea. Oo. Sige nga, kwento mo. Nakita ko yan eh. Nahuli yung 3. Oh. Pilipino yata yung may-ari na parang illegal, walang license. Tapos nagiging sex hub yung Grabe. Dito, Filipino may-ari. nahuli nga. Grabe, no? Ay, Buti di ko na ano yun. Yung nagpapadala ng ano, ng mga entertainer dito, tapos ginagawa ng sex slave, ganon. Kasi yung isang talento nila na hinire nila sa Pilipinas, base pagkakaintindi ko sa news, pagdating dito, ang pangako sa kanya, fixed marriage, pero peke, Yun. para maging yung visa niya agad dito, Japan. Tapos, ngayon, pagdating dito ng babae, habang wala pa yung pangako na yun, pinagtatrabaho siya doon sa bar na hindi naman niya gusto yung ginagawa. Parang ganon. Oo. Tapos, pag hindi siya sumunod, magmumulta siya ng gato kalapad. Yung mga ganon, parang natakot na yung babae. Kaya ginawa ko ba, nagsumbong sa mga polis. Buti naman. Grabe, no? Tapos yun, nagkabisto-bisto na walang license. Tapos yun nga, sex trafficking. Dami kaso patong-patong. Tapos yun nga, illegal pala yung bar. Grabe, Search, no? dapat i-content mo rin yun. Oo, sige. Anong ko nakita ko yan eh. So nakakahiya lang din kasi Pilipino na naman. Hindi, kasi nabalita tayo, kaya ako ibabayo. Humanda kayo. Gagawin ko ng breaking news. Isang Filipino bar dito sa iChicken ang nahuling illegal nagpagawa ng mga illegal na aktibidad sa katawan. Joke. Basta yun. Gagawa natin yan ng video. Destiny Pub yung pangalan. Destiny Pub. Sige. Wala na. Destiny! Teka, kwentuhan lang kayo. Naiihi ako. CR lang ako, ah. Beer. Walang ating ang host. Ako. Dapat may dala kang arenola. Exit na ata ako, senpai. Wala. Sabi ni Jamer. Hindi ko nababasa yan eh. Hindi ko nababasa. Screenshot ko, nasa isang cellphone. Hindi ko naman kasi mabuhat yung cellphone kasi naka-charge. Gusto ko kasi, sabi ni Jamer, gusto ko kasi long term. Bala ko na lang tumira dyan sa Japan. I don't know why, but my inner self kicks me to do it ASAP. Wala na akong parents and nakatayo na ako sa sariling pa. Mas gugustuhin ko na tumira sa Japan. Hindi ko na mabasa putol. Pinakamabilis dyan, Jaymar, mag-asawa ka ng Hapones. Di ba, ano? Hindi mo na kailangan mag-trainee. Sige, mag-vlog tayo. Hanapan kita ng partner. Naka-follow ka ba sa aking page, Jaymar? Baka naman. Follow mo. Follow mo na kami. If kailangan mo ng mga Ayun na, Hapones, nandito na ako. ako doon. Marami akong mga AI Japanese. Senpai, exit na ako, senpai. Oh, good night na pala. Oo nga, no? Nakadalawang oras na tayo. Ang bilis, Kasi no? tawag ako sa... Oo. Ang haba ng i-edit mo niyan, senpai. Hindi, ganito ko na na-upload yan. Kakat-kat ko na lang yung mga hindi kailangan. At saka tingnan nyo, no? Check nyo, naayos ko yung camera, no? Ang galing, ano? Tigisan na tayo, no? Oo. Oh. Pero, sa bagay dito. Ito sa cellphone. Ito nasa babayan na yun. Oo. Ayun, hati-hati na tayo, di ba? Tatlo. Okay, ano? Talaga, napaka-techy mo talaga. On the fly na ayos eh. No? Pero yun lang naman, hanap pa ako ng ibang ways para mas maganda, mas maging fluid yung process ng pagla-live natin, pag-chat natin, mga podcast, ganyan. Tapos, yun lang naman. Mag-steady ka dito, senpai. Mag? Ganda, personal mo. Personal yung di ba? Oo. Yung usapan, no?
Oo, tapos ano ka dito, steady ka kahit mga 2-3 days pag pumunta ka dito. Mag-schedule ka ng 2 to 3 days, tapos sa 2 to 3 days na yun, nakaset na yung content. Sige, Oo. sige. Mag-ipaplan na natin yan, ha? Mga ano lang naman rin, kentuhan snack time. Di ba? Parang Kentuhan, hindi hindi kentuhan, ha? Hindi kentu. Joke lang. So, yun lang naman. Kung may tanong kayo sa mga senpai nyo, check nyo yung page nila. Peri Peri, Suabing Makoy, at Kitsune Ken. Magkakaiba kami ng content, pero yun nga mga okay, no? Pag magkakaiba content, masaya. Magkakaiba kami, pero para-paras kaming may green na something. Green card, hindi. Wala kaming green card. Ikaw lang may green mind. Sabi mo ko, nahihiya na sa biro lang Si Makoy kasi, yung image niya, pure. Hindi mo pwedeng Oo nga. dungisan yan. Oo, mabait talaga yung ano niya, image niya. wholesome yung page ko. Oo, Muntikan pasensya niya ka nga tawagin yung yung anghel, papakuha ka na sana niya na sa Nagoya. Recommended, di ba yung page ko, recommendable kay Meta? Baka mawala. Recommendable. Kaya naman sa restricted. Grabe. Bro, babalik din pag after 1 year. Oo. Oh, 1 year? Ibig sabihin, 1 year ka pang tuloy-tuloy na tsatsagaan ganyan, no? Oo, hindi aangat yung followers ko. 1 year. Kaya importante din talaga na gusto mo yung ginagawa mo, hindi lang para makiuso ka eh. tama. Kasi yan, kapag gusto mo yung ginagawa mo, yan yung mag-fuel sa'yo para magpatuloy. Mm. Saglit lang. Sasend ko yung mga ano niya dito. Ano man tawag dito? Yung mga page niya. Kala ko TF na yung isesend eh. Wala akong pambayad sa inyo, no? Ito yung page ni Perry. Ito yung page ni Suabing Makoy. I-ano ko lang. Para makikita nila, madaling ma-follow, di ba? Sabi nito, send daw ng link na kay Kuya Peri Peri. Oo. So, okay na ba? Maraming salamat din at sa mga nanood, sa mga nag-comment, sa mga nag-follow, sa mga kasama natin habang nagkikintuhan tayo dito. Maraming salamat at may pasok pa sila bukas. Babay muna kayo. Goodbye message din kayo. Thank you, Sacho, for inviting. Na-enjoy ko yung nakapag-practice ako magsalita sa camera ulit. And salamat sa lahat ng mga nanood. Sa mga hindi pa po nakakilala, ako po, si Suabing Makoy, sa lahat ng aking social media platforms. At sa mga hindi pa po nakakilala, bakit naman? Hanggang ngayon? Pero ikaw, goodbye message din. Wala. Wala kang goodbye message. Hindi, tatawa ko kay Makoy. Alam mo yung pilit yung joke. Nag-joke eh. Kasi parang nawali yan siya sa sarili niya. Alam mo yan? Alam mo yung mag-joke ako na bigla akong, parang huwag na lang ituloy. Oh, parang ano yun badiya. Corny. Na-feel ko kasi siya parang na-corny siya sa sarili niya. Awkward ba? So, ang tanong, Peri, anong sunod mo i-upload? Ano? Yung kay Aika? Kay Aika, oo. Yung sunod mo i-upload? Oo. Matchup yan. Si Aika, si Moe, Stephanie, si Gabriela. si Gabriela. Ang Ang sarap. mga nakuha niyan, taga Chicago, Texas. Tapos si Aika, Japanese siya, pero half Filipino pala. Kaso di ko pa siya na-i-edit. Grabe O sige na, bye-bye message ka na, Perry. Goodbye. Good night sa inyo. Salamat sa panonood. Sana mag-enjoy kayo sa mga vlog-vlog namin dito. Wala. Salamat sa pag-promote kita, French ko. Salamat sa pag-promote Senpai Ken. Hindi, ako nga po-promote nyo eh. Gamit yung page mo, makikita yung mga mukha namin. Ha? Yung mga pinopromote mo, tinatangkilik. Sino? Ikaw. Raminan. Yung si Sensei, di ba, pinopromote mo rin. Di ba, maraming nag-inquire sa kanya. Isa Raminan, maraming kumain. Dapat i-promote. Ikaw yung mag-promote sa amin para
ka-followers din kami. Hindi naman ah. Magaling ka mag-promote. Di ba kasi nga, kaya nga tayo nagko-collab ng mga content. Oo. Pero Collaborate. kung gusto niyo talaga, punta kayo sa restaurant. Kasi nandun yung algorithm sa loob ng restaurant. Oo, Oo, no. Sige. Si Punta. di ba si Ken, di ba nagpunta na yan doon. Ginawa pa nga niya ng cameraman, first meeting namin. May drama agad tayo, no? Sabi niya, kunan mo ako, kunwari papasok ako sa pinto, titingin ako sa mag-e-bike. Oo, yung nakita ko yung parang masyadong scripted to. Scripted talaga siguro to. Oo. Sabi ko, scripted talaga pala. Isip ko nun, scripted. Hindi, to. actually, hindi siya scripted. On the fly masyado. Kaya Hindi, di ba? basta nag-ano lang si Ken, nagbigay lang ng instruction, tapos kung ano na yung mag-flow, yun na yun. Hmm. Sige, gawa tayo ng magandang ano. Kaya para kung collab ka sa akin, Perry, punta ka sa restaurant. Para kikita din yung restaurant. Sige. Okay. Tagal pa ako bago makapunta sa inyo. Pero wag kayong yung papasok ka pala, nakatutok na yung camera. Natatakot yung mga Haponesa sa ganun. Oo, no? Kasi syempre, nagagamayin mo muna yung mood. Mamaya, pagod na pala kami noon, tapos bigla ka pang nakaganon, masampig ako. Oo, ano. Oy, teka, may nagtanong, kailan daw uli live natin? Gagawin natin, regular schedule natin tong live. So, pirmahan natin ang kontrata, Sacho. Pirmahan ng kontrata, no? Sana may sponsor tayo. Sino ba pwedeng sponsor dyan? Yung Toyohashi Ramenan. Baka pwedeng dyan, sponsor, sabihin mo. Sige. Oo. Sige na. Pero once a week, pwede naman once a week. Mga once a week, ano? Basta bakante. Ako kaya ako naka-live ngayon kasi day off ko ngayon, Tuesday. Si Perry, Pero pupuyat na yan, no? hindi talaga ako nagla-live sa Facebook. Kahit ilang beses na ako inutusan ni Meta na mag-live. Kasi kasama yun sa task. Oo. Pero never ako nag-live talaga kasi ayoko makita kasi sa Facebook. Medyo nahiya ako sa Facebook kasi nandyan lahat yung family ko. Yung in-laws ko nandyan. Unlike sa TikTok, yung mga oldies, medyo wala naman sa TikTok. Yun pala. Iko-cross-post ko to sa YouTube, sa TikTok. Dahil iba na yan si Sacho na yan si Ken na yan tatanggi ka pa ba? Grabe Hindi, naman. hindi pwedeng tanggihan yan. Oo, boss ko naman. Sige na nga, ito na yung mo. Bibigay ko sa ito, pero dapat pick up. For pick up dapat Perry, parang lumaki yung mata mo Pera yun? Hindi, peke. Hindi, joke. Sige na, senpai. Pocket money lang, pocket money. Hindi, joke. Ken, ba't di mo gawin yung gano'n? Total mapera ka naman. Alin? Tama na! Like, bawa isang lapad, i-video mo, isisingit mo sa kung saan. Ano kung bakit? Tapos mahilig ka mag-travel. Oo, no. Kasi hindi ko kung saan itatago Baka naman mabasa lang. Sa bagay. Kasi nga, papanorin ko yan Gagawin natin. Hindi, minsan kasi nilalagay niya ng balot na plastic. Di ba ayaw mo na? Sabi mo, sinuggest ko na kay dati kay Senpai Kin yan ayaw niya Minsan pupunta siya sa park, tapos sa upuan ng park sa may ilalim, ilalagay niya doon. Tapos pagkalagay niya doon, walang cut yun yung camera, tataas sa paligid, para yung mga viewers, saan ba to? Parang sa Kumaki to, parang sa Okayama to Puntahan sa doon. Tapos nandun ka lang sa malayo, tapos yung camera mo nakatutok kung may lalapit. Sige. Pero kasi iba nagdududa sa ganun kasi baka daw scripted. Oo, no. Tapos, baka kakilala mo lang din yung kukuha. Ganun. Sige, send niyo sa akin yung link para magaya natin. Ano ko siya napapanood sa IG. Pag dumaan ulit sa IG ko, kasi pinalo ko yata yun kasi sabi ko baka isang araw nasa Toyohashi na siya Oo. Kahit talaga ako gumagawa ng ramen, iiwanan ko si Madoka doon. Sige. Abangan niyo yan. Gagawa natin yan. Uy, teka, nasa na yan? Yun. Abangan natin yan yung mga ganyang klaseng content. Gagawa natin yan. Sabi nila, ako na bahala magtago, Sacho. Okay. So, teka. Na-extend na lalo to. Baka maliligo pa si Perry. Ikaw rin, may pasa ka pa bukas, di ba? Mag-e-edit ako.
Edit ka pa, no? Sige, maraming salamat uli sa inyo at sobrang saya. Sana maulit to. At yun lang naman, re-regular natin to, ha? Yun lang naman. Ano bang exit? Ano mo yun na yun? Yun ang exit mo? Yun lang naman ang exit natin. Yan lang naman. Sige, teka, saglit nga yung mukha ko hindi kita. So, yun lang naman. Sige, bye-bye. Arigatou gozaimasu. Arigatou gozaimashita. Oyasumi. Pwede na mag-exit. Okay na. Bye. Okay na.